Ating YouTube channel at papakita ko sa inyo kung paano mag-update ng ating ECDIS. So JRC yung model ng ECDIS natin, JRC Jan 701. So ang tagal natin hindi nakakapag-upload, kaya yun, mag-update muna tayo. Kung mapapansin nyo, yung ECDIS natin ay hindi na Wärtsilä, hindi na Navi Sailor 4000 yung Transas. So lumipat na ako ng company at ang gamit namin dito ay JRC. So ipapakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea dun sa mga gustong matuto ng pag-update. So weekly update yung gagawin natin. So dito sa company ko ngayon ay hindi naka-online yung ECDIS. So USB yung gamit namin dito. At para ma-update yung ating ECDIS ay kailangan natin ng USB. So punta tayo dito sa ating application. So ito yung mga dati, mga luma na ginagamit ng mga dating barko na gamit ng Chartco. So dito tayo sa open natin yung ating Chartco or yung One Ocean natin. May application tayong gagamitin. So dito tayo kukuha ng update sa ating One Ocean. So yan, pag na-open nyo yung One Ocean na yan, makikita nyo dito merong ENC. Yan, ENC. Then open natin yan. So ito yung lalabas. Meron ditong mga weekly updates. Ayan, week 10, 11, 12. So yung pinaka latest na update nyan, yan ang ating isisave sa USB. So dito tayo sa baba, may nakalagay na export latest exchange set. So click natin yan. Then ang ating password. Then dito tayo sa USB yung siselect natin. Then next. So next natin yan. So sa video na ito hindi na tayo gagamit ng USB. So location muna, pero ang pipiliin nyo sa inyo USB para mailipat natin sa USB. O sample lamang yung video natin. So dito ko ililipat, nagawa ko ng folder sa desktop. So ayan. So assume natin na USB yung ginamit natin. Then pag na-save na natin, so ito yung ENC na folder na ginawa ko. Ito yung lalabas. Ayan, ENC updates. So ito yung kakopy natin, nasa USB na yan. Ship natin. Then yung USB tanggalin natin dito sa ating computer. Then lipat tayo sa ECDIS, balik tayo dito. Then open natin ang ating chart. Dito tayo sa chart number 6. Ayan. Then dito tayo sa chart folio. Then create. Ayan, it may take long to import update. Ayan, click yes. Ayan, yes tayo dyan. Hintayin natin. Then confirm, click OK, then OK. Yan, ito yung lalabas na tab, chart, portfolio. Then open natin yung log. So ito yung mga previous na update. So ito yung mga nakaraang week. So makikita nyo dito yung pinaka latest. Then dito natin ilagay yung USB. So meron yung USB port sa baba. Pwede nyo ilagay na yung USB. Then makikita nyo yung magbiblink yung ating ECDIS para sigurado na basa na ng ating ECDIS yung ating USB. Then punta tayo dito sa tools, option, then advanced, then advanced option. Then isi-select na natin dito yung ating, hanapin natin yung ating USB. So pag nakita natin USB natin dito, click OK na natin. So assume na natin na na-read na yung ating USB. Click natin dito sa auto detect. Then pagkatapos yan, may lalabas dito. Then dito tayo sa import update. So pag na-click natin yung import update, magre-read na yan. Hintayin lamang natin na matapos. So dalawa yon, ENC at saka AIO. So hintayin natin na matapos yon. Then kapag okay na, pwede na natin tayo mag-exit.
Then i-check natin dito sa chart pa rin tayo, chart, then ENC update report para makita natin yung status. Yan, status report natin, makikita nyo kung updated na yung ating ECDIS. So ayan, March 22. So ito yung huling update, week number 12. Makikita nyo yung kanina sa ating computer, week number 12 na. So pagkatapos yan, doon naman tayo sa next na ECDIS. So dalawa ECDIS natin palagi. Same din yung gagawin nyo, yung ginawa niyo dito sa ating ECDIS number 1. So yun lamang, hindi na natin nahabaan yung video natin. Pasensya na kayo, wala tayong masyadong upload. So ingat po kayo and God bless.